Mga kabunyog, mga kababayan, muli po saan man pong panig kayo ng mundo, anong oras man po dyan sa inyo ngayon, umaga man po sa inyo, tanghali, hapon, gabi, nanonood man po kayo nito ng live o kaya replay, muli po ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ano bang hihigantihan na ni Gordon kay Duterte? Ay, grabe yan mga kabunyog. Nung panahong presidente pa si Duterte at iniimbestigahan ni Gordon yung Parmali, at syempre gusto ni Gordon talagang maging totoo yung investigasyon. Ang gusto talaga ni Gordon, madiin si Duterte doon dahil obvious naman talaga. Alangan namang gumagalaw noon sila Doke, alangan namang gumagalaw yung Christopher Lau na yon ng PSDBM na walang alam o walang basbas ni Duterte. Si Duterte ang pinaka-mastermind noon. Yun ang gustong palabasin ni Gordon noon. Kaya lang, kinukontra si Gordon noon ng mga senador. Yang mga sila Subiri, sila Angara, yan ang mga kumukontra noon. Kaya galit naman si Duterte kay Gordon noon, mga bastos ang sasama, minumura ni Duterte si Gordon noon. Twinarningan itong si Gordon. Tatakbo ka sa re-election ng senador sa 2022. Hindi ka mananalo. Ganon yung binanta ni Duterte noon. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya yung hindi pagkapanalo ni Gordon noong 2022, malaki ang naging papel ni Duterte doon, mga kabunyog. Ang nangyari kay Gordon noong 2022, yan din ang nangyari kay Bam Aquino at Marojas noong 2019. Ito, i-greet ko din yung mga naka-online na viewers sa Attorney Enzo Recto FB page natin. Kasi yung mga grinit ko, yung nanonood yun doon sa ating Attorney Ricky Tumutorgo FB page. Pero may isa pa po tayong FB page, yung Attorney Enzo Recto. I-greet ko si Jonathan Catanyaga Dalangin, kumusta po? Kay Jacqueline Francisco Palier Shoghart, hello. Kay Larry Ang, kay Ramir Aborque, kay Josefa Celestino Garfield, kay Aida Cortizano Cruz, gayon din kay Rosalina Caparanga, hello po, kay Romeo Casim, kay Manuel Velos Jr., gayon din kay Nerfy Estipuna Unyugyud, kay Ed Catolico sa LA, kay Ponciano Calibara, kay Hil Laurio, kay Ramir Aborque, at kay Eric Ilatico. Kumusta po? Okay, pwede na yan. Alam ko, nagre-react na ang mga viewers natin. Attorney, i-discuss mo na yung yung topic mo. Kasi ang dami ng naghihintay. Okay. So ito mga kabunyog, mga kababayan, si Gordon, may mali rin kasi ito si Gordon. Sa totoo lang, mabuti nga napatawad ito ng mga oposisyon eh. Kasi alam nyo, nung panahon na kauupo pa lang ni Duterte na presidente, nanalong senador ito si Gordon, sila nila Laila de Lima. Ang chairperson noon ng Senate Committee on Justice ay si Laila de Lima. Nang si Laila de Lima ay nag-iimbestiga na ng mga war on drugs ni Duterte, yung mga EJK sa Davao, talagang nadidiin na si Duterte noon. Yung pagdinig na yon ni Laila de Lima, gumalaw si Duterte. Talagang galit na galit si Duterte. Siyempre, tinawagan ang ang mga senador ng administrasyon. Bakit nyo pinapabwilo yan si Laila de Lima? Sinisiraan ako. Tanggalin nyo yan. So, minaniobra ng mga senador na matanggal si Laila de Lima sa pagka-chairperson ng Senate Committee on Justice para matigil yung pagdinig ng Senado tungkol kay Duterte, yung mga DDS killings sa Davao. Kasama noon sa mga nagmaniobra ng pagpapatanggal kay Laila de Lima, si Richard Gordon. Pati yan sila Manny Pacquiao, pati yan sila Lacson, basta halos lahat noon ng senador. Siyempre maliban sa mga senador ng oposisyon tulad nila Trillanes, yon, sila Kiko Pangilinan, Drilon, hindi siyempre kasama. Pero si Gordon, may panahon na nagpagamit din ito kay Duterte. Kaya lang nung bandang huli, medyo natauhan din ito si Gordon, lalo na nung grabe ng korupsyon ni Duterte nung panahon ng COVID, yun ngang sa Parmali. Pinaimbestigahan ng Senate Blue Ribbon Committee
yung mga korupsyon ng Parmali. Ha? Ang chairperson no, ng Senate Committee ng Senate Blue Ribbon Committee si Gordon. So talagang at si Gordon naman bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee, talagang seryoso siya noon. Talagang dinidiin niya noon si Duterte. Kasi yung ibang mga senador nakakampi ng administrasyon, ayaw nila na si Duterte ma-involved, umabanggit doon sa report. Ay si Gordon sabi niya hindi. Talagang si Duterte involved dito eh. Oh, kaya ang nangyari noon, yung mga senador nakakampi ni Duterte, hindi pumirma doon sa report. Hindi sila pipirma kung si Duterte ay dinidiin. Wow, natalo noon sila Gordon. Nailabas yung report pero wala si Duterte doon. Ha? Kaya pero galit na galit si Duterte kay Gordon. Minura talaga to si Gordon noon. Kung ano-anong mga kung ano-anong mga pati yung ginawan ito ng mga issue doon daw sa Red Cross, kung ano-anong mga mga issue kay Gordon. Dahil alam ni Duterte na tatakbo uli si Gordon, re-eleksyon, sabi ni Duterte, tandaan mo ito Gordon, hindi ka mananalo. Totoo nga. Totoo nga. Noong 2022, tumakbo si Gordon sa line-up ni Leni Robredo, hindi siya nanalo. Pero malakas yan si Gordon. Malakas din si Leni noon. Ibig sabihin, kahit ba naman na pangalawang senador kasama nila ni Risa Hontiveros, walang nakalusot. Napakalaking noon. Nakapagtataka yun. Ngayon, anong ginawa kasi ni Duterte? Alam nyo, nakita ko mga kabunyog ang maniobra ni Duterte. Sa bagay, ganun din ang laro ng mga politiko, lalo pag presidente. Nung panahong 2019, naalala nyo yung laban ng senador noon, yung tumakbo yung 8 diretso? Ang kalaban noon ng 8 diretso, sila Bato, sila Bongo, sila Tolentino. 2019 yan. Yan yung unang yung tumakbo ni Gordon ni Bato, ni Bongo at ni Tolentino 2019. Ang kalaban nila yung 8 diretso. Yung 8 diretso. Ngayon sa 8 diretso noon, may posibleng lumusot doon dahil malakas eh. Si Bam Aquino at si Marojas. Yung iba sabihin na nating hindi masyado tulad ni siyempre Gary Alejano saka si Makalintal, hindi talaga masyadong makilala yan noon. Pero si Bam Aquino at saka si Marojas, malakas yun. Kaya lang paano ginawa ni Duterte na hindi manalo si Bam Aquino at si Marojas? Paano ginawa ni Duterte na si Bongo, si Tolentino at si Bato na mahina sa survey, biglang umarangkada pataas? Nakita ko yan nung pumunta si Duterte dito sa amin sa Bicol noon. Ang ginawa ni Duterte, may bagyo dito sa Bicol noon, pumisita si Duterte dito noon sa Camarines Sur, yung mga governors ng Albay, Sorsogon, si Salceda pa noon ang governor ng Albay. Pagpunta niya ng Camarines Sur, nandito sila Salceda, yung mga governor ng Bicol. Sabi ni, pabiro na sabi ni Duterte. Pero pero totoo yun. Sabi ni Duterte noon, election ngayon sa Senado kasama ko si Bongo, kasama ko si Bato, kasama ko si Tolentino. Bahala na kayo kung sinong ibang dadalhin yung senador. Basta, titingnan ko dito sa probinsya ninyo sa Camarines Sur, ikaw Salceda sa Albay, titingnan ko kung panalo si Bato, si Bongo, saka si Tolentino. Ganun! Aka naman hindi manalo dyan si Bato, si Bongo, saka si Tolentino. Marami ka pang papipirmahan ng mga pondo na paparelease sa probinsya mo, Salceda. Sinubihan ng Constitution Salceda. Ganun kagarapal si Duterte. Kahit pabiro yun, pero totoo yun. Para masiguradong iboto sa mga probinsya, si Bato, si Bongo, si Tolentino, binabraso ni Duterte yung mga gobernador, yung mga congressman. Sabi niya, marami pa kayong i-request na ipaparelease sa pondo sa DBM. Baka naman hindi manalo si Bato sa inyo dyan, si Bongo, si Tolentino. Kaya kita nyo, biglang nag-number 3 ba yun? Ang lakas nila Bato, nila Bongo sa ni Tolentino. Bakit? Kasi kung governor ka nga at congressman, mayroon ka pang mga pondong hindi nare-release sa Department of Budget and Management, wala. Kailangan talaga sumunod ka sa sinabi ni Digong. Ganun yun. Ganun yun. Malamang, ganyan ang ginawa kay Gordon na itong 2022. Paano natalo si Bam Aquino at si Marojas noon? Alam niyo mga kabunyog,
Pag si Duterte nakipag-usap yan sa mga gobernador at senador, sasabihin niya lang naman yan. Dusi ang senador ha. Alam kong may dala-dala kayong senador, sarili nyo. Dusi naman yan eh. Pero ito lang ang sasabihin ko sa inyo. Kahit may dalhin kayo sa oposisyon, 8 yung oposisyon na yan. Kahit may dalhin kayo dyan, kahit dalhin nyo pa si Colmenares ng Makabayan Black, basta wag nyo lang dadalhin si Bam Aquino at si Marojas. Ganyan ang style niyan mga kabunyog. Kumbaga, dahil malakas si Bam Aquino at si Marojas, pwedeng lumusot, yan ang ipapakiusap ni Duterte sa gobernador na bahala na kayo kung sinong dadalhin nyo. Kung may susuportahan kayo sa oposisyon na senador, hindi ko kayo pagbabawalan. Basta wag nyo lang dadalhin si Bam Aquino at si Marojas. Ganun yung ano. Pag nanalo dyan si Bam Aquino at si Marojas sa lugar nyo, malalaman ko yan. Ibig sabihin, kung ikaw yung senador, kausap ka na ni Bam Aquino at ni Marojas dahil posible namang manalo si Marojas at si Bam Aquino, hindi mo na dadalhin. Yun ang nakatalo kay Bam Aquino at kay Marojas. Ano yun? Nakasentro na campaign ni Duterte laban sa kanila. Wala na si Duterte'ng pakialam sa ibang kandidato ng oposisyon. Basta dinidiin niya sa mga governor at mayors at congressmen, wag niyong dadalhin si Bam Aquino at si Marojas. Dahil nga hindi dinala ng mga politiko sa lokal si Bam Aquino at si Marojas, wala, hindi nanalo. Ganyan din ang ginawa kay Gordon. Dahil nga personal ang galit ni Duterte kay Gordon, pinakiusap yan ni Duterte. Hindi nga pala pinakausap, minando yan. Huwag niyong papalusutin si Gordon dyan sa lugar nyo ha. Yun. Kaya, pektado talaga yung kandidatura ni Gordon noon. Kumbaga ano yun naksentro ang kampanya ni Duterte laban kay Gordon. Kasi galit talaga si Duterte kay Gordon dahil doon sa Parmali. Ngayon, natalo si Gordon. Lumalabas na ngayon yung Parmali na talagang si Duterte ay sangkot dyan. Siya talaga ang nag-order na i-release yung 47.6 billion. Ano ang plano ni Gordon? Ayan, ito na mga kabunyog. Ito na. May picture ako dito. Ayan, anong nakikita nyo? Anong sabi dyan? Anong sabi dyan sa nababasa nyo mga kabunyog? Picture ni Gordon yan. Class suit kay Digong, hinahanda na. Yan na. Ngayon naman ang ganti ni Gordon. Yan na. Yan na yung ganti ni Gordon. Kakasuhan si Duterte. At may hinahanda daw silang class suit. Class suit, ibig sabihin maraming tao ang pipirma. Maraming tao ang pipirma. Mga mamamayan. Class suit ito mga kabunyog laban kay Duterte. Bakit? Ay kasi nung panahon ng COVID, naghihirap ang mga Pilipino tapos ninanakaw nila ang pera ng bayan na inutang pa yan Kaya maganda to. So ito na ang ganti ni Gordon kay Duterte. Matindi yan. Kumbaga, nagtagumpay ka Duterte na hindi manalo si Gordon. Minaniobra mo noong 2022. Ngayon naman, lalo na lumabas na ikaw talaga ang nag-order na i-transfer yung 27.6 billion. So ito naman ngayon, kakasuhan ka daw. Sabi ni Gordon, may hinahanda na silang class suit laban sa'yo, Digong. Yan, maganda yan. Kaya suportahan natin si Gordon kahit may mga hinanakit ang ilang oposisyon dahil nga bahagi si Gordon ng nagpatanggal kay Laila de Lima. Ano na muna yon? Isang tabi na natin yon. Patawarin natin siya sa ginawa niya. Nagsisi naman siya ang importante ngayon, gusto niyang pangunahan yung krusada na mapanagot sila Duterte dyan sa issue na yan ng Parmali. Kaya nang mapanood ko yung interview at sinabi ni Gordon, dapat makasuhan si Duterte. Class suit daw Class suit kay Digong, inihahanda na. Di ba? Matindi ngayon ang ganti ni Gordon kay Digong. Tinawag tayo ni Technocrats, minumura tayo nito ni Technocrats. Di ba? Yan ang maganda diyan mga kabunyog. Tama yan. Sabi ni Xi Putin, dapat include Michael Yang. Opo, kasama yan. Kasama yan. Ano yun itong class suit na ito, kakasuhan si Digong at ang iba pa. Kasama syempre yan, si Michael Yang. Yan mga kabunyog, mga kababayan. Sabi ni Marlon Caranza, who are the senators who did not sign in Parmali? I-discuss ko yan mamaya kung sino-sino yan. Sino yung pumirma
Sino yung hindi pumirma? Oh. Kaya ito mga kabunyog, magandang balita ito. Oh, binalita ni Gordon, class suit kay Digong, hinaanda na. Yan ang matinding ganti ni Gordon. Kasi inano rin siya eh. Talagang grabe rin ang ginawa sa kanya ni Duterte nung nung 2022, 2021, 2022. Talagang kaya nga natalo rin si Gordon eh. Malakas din sana yan si Gordon, no? Malakas. Ah, kaya lang hindi talaga pinalusot ni Duterte. Ginamit ni Duterte yung niya, pagkadiktador. Brinaso ang mga politiko. Huwag niyong dadalhin si Gordon sa lugar niyo, ha? Oh, yan. Kaya ito, ayan, suportahan natin itong gagawin ni Gordon, mga kabunyog. Oh, sabi ni Kabunyog Liberty Sibukaw, good job, Sir Gordon. At least naging malambot ang iyong puso para sa mga. Oo, at saka, bayad mo rin yan. Kasi may panahon ding nagpagamit ka kay Duterte. Di ba? Nung tinanggal si Laila de Lima sa Senate Blue Ribbon Committee Chair ba yun? Oh, pinalitan niya eh. Kaya, ano yan mga kabunyog? Tama lang yan. Kasi, magaling din na abogado yan si Gordon, saka hindi na siya busy ngayon kasi hindi na siya senador. Oh. At saka siya naman talaga ang nagsagawa ng investigasyon ng Parmali. Kaya tama lang na ituloy-tuloy niya yung laban na yan. Gawin niya na yung advocacy. Kasi yan ang pinakamalaking korupsyon. Sa ngayon may mga matitibay na ebidensya. Okay. May kulanong salita na ang ibig sabihin dito ay ang pagkakaisa. Bunyog Party List. Halika na, Bunyog Party List ka na. Halika na, Bunyog Party List ka na. Sa susunod, ang atinang suportahan, Bunyog Party List, nagtataguyod ng katotohanan, lumalaban para sa bayan.